Good morning guys. Ito sana. Ito sana ipapalitan ko ng ng swing. Kaso mas maganda sana ito kasi kagano. Ang problema, naputulan ako ng talim. Kaya hindi mabutas na maayos. So ito na lang talaga ang ilalagay natin sa kanya. Wala siyang gaanong korte pero okay naman. Gusto ko lang sana mas maganda. Kaya lang ganun nga yung nangyari. Wala na naman akong time para gumawa ng so ito na lang. Titestingin na natin siya sa hangin. Ito kung mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo, malalambot yung gawa ng para iwas valve lang. Kaya lang papalambot kayo ng spring kagaya ng mga Taurus na hammer type. Kung mapapansin nyo, malalambot lang yung kanilang hammer. So dito malambot lang yung dapat maging hammer niya, yung spring ng hammer niya. Hindi kailangan na mahirap ikak. Ang dito is yung malambot lang, para tamang pumupukpok lang siya, tapos kaya siyang ibalik ganun din yung ginawa ko dun sa iba. Kaya lang nagiging problema yung paglagay nila, yung kinonvert, especially sa JR Mangyo. Matigas talaga yung malakas ang hammer mo. Kailangan pahinain, papalitan ng mas malambot na spring, or kung madadala sa putol, puputulan na lang. Kailangan mas maganda siguro yung putol na lang yung spring. Tapos wala siyang kagat kapag nakapatong dito yung hammer, para madali lang siyang ibalik na gano'n. Katulong naman ito yung hangin, yung hangin niya, para mapabalik yung niya. Katulong din niya yung sa pagsasara. So ganun din to. Ayan, malambot lang siya. Kahit nga ito siguro kaya. Ayan. So ganun yung ginagawa ko, para hindi kailangan para less maintenance. Malambot lang din yung hammer, hindi siya masyadong matigas, konting pokpok lang yan. Okay na. So dito titingnan natin, i-leak test na natin to. So lalagyan natin siya ng tank. Unreg lang, 500 PSI lang ilalagay ko para madaling i-discharge yung hangin. So ito, kung makikita nyo, titestingin ko lang din siya dito yung isang beses siguro, kasi residential dito, hindi tayo pwede masyadong mag-ingay. So ganun lang yung gagawin natin. Ito naman matibay ito kasi naka-welding to. Dito welded din yan, yung dalawang tubo na yan, hindi yan nakahinang. Naka-welding yan ng stainless. Ayan, tapos pinantay ko na lang, kaya medyo magpapaganda na lang talaga yan, papakinis ay yung may-ari na ito. So dito nga, hindi ko muna ikakabit to. Ang gagawin muna natin is yan nga, lalagyan natin ng tank. Unreg lang, kasi 500 PSI lang naman yung lalagay ko. Sila na yung maglalagay ng regulator at saka ng tank. Kaya ko lang nilalagyan siya nito is para matesting. Meron tayong pan-testing dito na pantakip para dun sa dulo. Pero hindi natin pwede naman na yun ang gamitin natin para konting pump lang, para ma-check lang natin yung output, tsaka para madaling mag-discharge. Ayan, may quick fill na siya. So ayan, alisin natin yan. Ang ilalagay natin dyan is yung natin. So ito yan, para naisip ko bigla, para madali mag-discharge. Ayan, lalagyan lang natin siya ng total unreg lang naman, parang plenum lang to. Ayan, tank lang siya na problema, sagad na, masyadong mahaba yung na ito. Pwede natin siyang i-try, i-testing natin sa regulator. Ito, so magbubukas tayo ng isang regulator. Hindi na naman natin kailangan i-set ito. Baligtan lang tayo ng spring. Hindi na natin kailangan magbawas ng
ito. Babaguhin lang natin kasi masyadong mahaba yung unreg, masyado siyang mahaba yung kanyang dulo, hindi abot yung unlike dito kung compare nyo, ayan, mas malaking haba itong yan, ganyan yan mas malaking haba hindi siya masisil, kaya papalitan natin siya nito. Ayan, regulator, natin, kabubukas lang na ito. Ayan, gagawin lang natin siyang pan-testing. Ayan, hindi ko muna babaguhin yung setting na ito. Ayan, muna natin siya sa 1.8. Babalik na rin ko lang ito. Yan, para yung hangin niya lalabas. So, ayan, isalpak na natin ulit. Ayan. Kasi hindi naman nagtatagal din itong mga ganito sa atin. Saglit lang to. Talagang piniprepare ko lang para pag mabilis yung mga natin, pag meron na conversion set, pag may convert tayo, mabilis lang. Nandiyan na yung parts, hindi na maghihintay ng parts, kaya mabilis lang yung dating. Hindi kagaya dati, kung kailan tayo may ginagawa saka lang tayo mag-order. Tapos dati matagal dumating, ngayon mabilis na rin naman, kaya mabilis na rin yung pag. So ayan, okay na siya. So ilalagay natin to, tatry natin. Ayan, ito yung pan-testing mo. Konting pump lang na ito. Ayan, konting pump lang. Puno na. Malilik test lang naman para madali mag-discharge ng hangin. Makikita nyo, dapat sakto-sakto yung kasi sakto-sakto lang yung thread niya. Nakita nyo, wala na kasi kakalog-kalog. Isang thread pa ang pumapasok. Nga pala, lalagyan pa rin natin ito ng o-ring dito sa puno. Ayan. Kung mapapansin nyo yung ginagawa natin, medyo nag-improve na tayo, hindi kagaya nung una na naglalagay pa tayo ng teflon o ganyan kapag hindi siya hakab. Ngayon di na, talagang puro na lang, o-ring na lang para daling i-maintain, wala nang tansyahan ng teflon. Ayan, lalagay lang sa leeg na regulator. Ayan, kailangan lang talagang pantay. Kasi ayan, ramdam na humahakab na yung o-ring. So ganyan na lang, okay na siya. Tapos na lang, hahanginan na lang natin. Konting lang, tanggal na. So ipapump lang naman natin to. Ayan, ganyan lang. Kahit dito, ito medyo nilagyan ko lang ng konting higpit kasi permanent to hindi yan pinaggagalaw. At saka dapat yan, hindi basta maaalis sa pwesto kasi yan yung alignment niya. Nandito naka-base. Pero madali yung kalasin, konting gano'n, and then walang teflon yan. Lang talaga, o-ring lang. Yan, dyan. Tapos dito, gano'n din, o-ring lang din. Ito lang, kaya hindi ko na para kita ko kung may singaw dito sa firing pin. Kung meron, magawa ka agad natin. Hindi ito kailangan higpitan maigi. Tama lang, pag naipit yung o-ring, yun ang higpit niya. Kaya, mas maganda nito. Ito. Ano yun? So, ayan, kaya mas maganda. Bago nyo ilagay ito, bago nyo ipit ito, may hangin na siyang konti para hindi gagalaw to. Hindi siya gagano, hindi siya luluwa. Kasi, kamay lang yung pinagpit dyan. Kasi tingnan nyo. So, ayan ayan na yung butas sa ilalim na, napihit na. So, ganyan, yan yung o-ring, lumitaw na, ayan, green. Ngayon, pag naitago mo yan, tapos yung butas, tatapat nyo lang dito sa ibabaw, ayan siya. Itatapat na natin. Yan, yun na higpit, higpit kamay lang siya. So, ayan na. So, ayun. Konti pa. Medyo padulas na yung gabi ko. Yun. Sakto na. So, gano'n. Hahanginan na natin to.
para makita natin kung working na maayos na to, para hindi mahirapan maghangin. Kaya lang, advice ko nga, hindi nyo kailangan matigas, dapat malambot lang yung hammer. Parang akala mo wala lang, puputok kaya kahit gano'n. Kaya makikita nyo kanina ko, mamaya konting pukpok lang natin. I-hand pump ko lang. Kaya lagay natin dito para makita nyo yung pag-hand pump natin. Yan, i-hand pump lang natin siya. Yun yung hand pump natin. Yun nandito. Konting ano lang naman to. Ilang baba lang to ng hand pump. Okay na to. Yan, tapos na dito. Iwan na. Ayan, kaya tumutunog. O nasa 1,000 PSI na kagad. Yan. O tingnan nyo dito, 1,000 PSI na kagad siya. Ayan, sa pump. 1,000 PSI na kagad. Halos hindi pumalo. Yan, so ganyan, lalagyan natin siya ng parang nababawasan. So nababawasan siya. Ano natin para ma-check natin. So ayan, 1,000 PSI siya ulit. Tapos yung output niya, yung ganun din. I-check ko lang kung saan possible na ano. Hindi ko marinig eh. I-check ko kung saan yung possible na may singaw. At pakita ko ulit sa inyo mamaya. So, yan na nga po yung sinasabi ko, yung kanina. Ayan, tingnan nyo, may sabon na yan. Wala na singaw dun sa ano, pero kanina mayroong konti. Pinihit ko lang ng konti itong firing pin. Tapos dito, kanina malakas yan yung bula dyan. Dito sa bula ang nilagay ko para madali rin makita. Ayan, so wala na siya. So, clear na. Actually, nagmasin pa ulit ako dyan eh. Ayan, tapos yan. Ayan, makikita nyo, wala na dyan. Dito sa puno ng regulator, wala siyang singaw. Wala rin siya singaw dito. Ayan. Kaya itong liit ng tank na to, halos sagad na sagad dyan, yung dulo lang ng regulator yun, ano. So, nandyan pa rin yung pressure niya. Ayan. Output niya is 900. Kasi ang laman lang naman dito sa tank is 900 din. Yung laman dito. So wala na pong singaw yan. At nagmasin pa ako dito sa sa seat ng O-ring. Kasi po ito matagal ko nang nagawa. Noon pa yan. Tapos na isang tabi ko lang. Kaya ayan ngayon ngayon na nakita ko ulit at nakita rin ng ating subscriber na gustuhan niya. Kaya, ayan, ngayon ko lang ulit. Pero, hindi ko talaga yan ibibigay kung may diferensya. Kasi, hindi baling mag-ulit ako mag-machine o kagaya nito. Yan nga, pumubutasin ko yan ng pangit na papangitan na ako. Hindi na papasa sa akin. Medyo tumabingin ng butas. Although, bubutasan niya na malaki para sa para doon sa insulation niya. Para doon sa rubber. Hindi ko na rin tinuloy. Ito na lang. Since okay din naman to. Yun nga lang, hindi ganun kaganda yung korte. Kagaya nito. Ayan, kagaya nito. Tapos mas mababa siya ng konti. Pero since may depekto yan, ito na lang.
So siya, tingnan nyo, hindi nagbabawas yung pressure niya. So yung hangin lang na naka-stack dyan, yan lang yan. Tapos yun nga, sinabi ko sa inyo, kapag ito, lagyan natin dito para medyo tahimik. Yan. Lagyan natin to, baka tumalsik kasi. Lagyan natin, ano lang, lalagyan ko pa ng orin yun. Kaya sabi ko sa inyo, konting ano lang, konting tama lang ng hammer ang kailangan mo. Kasi tingnan nyo to, maliit na ano lang, ito yung ipupukpok ko sa kanya. Ganon. Yun, tingnan nyo. So, yun. So, ganun lang. O, tingnan nyo. At, yung hangin niya, kukunti lang nabalas. Doon sa ganun. Kasi konting pukpok lang. Kung yan naman ay mas lalakas, okay pa rin yan. Ayan. Yun. O, so, malakas, diba? Kahit konti lang. Ngayon, ipiprepare ko na to. Lalangisan ko na. Tapos ilalagay ko na to. Ayan, i-set na natin siya. Pero ang ano nito, kung ito'y darating kasi ito walang hangin. Ayan. So tuwid naman siya. Talagang tuling na lang. Darating to walang hangin, bago nyo ilagay yung swing, hanginan nyo muna, lagyan nyo na ng tank at saka regulator. Bago nyo ilagay ito, hanginan nyo muna para hindi siya mawala sa pwesto. Hindi siya lulubay o hindi siya sobrang hihigpit. Ayan, pinaputok na naman natin. Nakita nyo na. Alisin ko na yung hangin talaga nito. Alisin ko na yung hangin. Ayan o, tingnan nyo hindi madiin. Hindi siya maidiin. Kasi may hangin pa. Yan yung katulong nung inyong ano. Yan yung inyong katulong nung inyong spring. Kaya inilalagay ko. Kahit malambot, okay yan. Lalambutan nyo lang din yung ano. Yung inyong hammer para hindi masyadong madiin. Pag pukpok niya, yung pukpok niya lang. Pero hindi na didiin pang ganon kasi hindi sobrang higpit. So, ayan. Yun, ang lakas na. Alisan ko, kasi kailangan ko alisan ng hangin to kasi tatanggalin ko na ulit to. Hindi kasama po kasi ang regulator nito. So, tatanggalan ko na ng hangin at ready na siya. I-ready ko na siya. Tanggalin ko na yung regulator. Linisan ko na ng konti, punasan ko na, nilalangisan ko na itong mga isi-set ko na sa dito. Mas maganda kung bago nyo galawin, isi-set ko na to dito. Kailangan may hangin na bago kayo mag-swing kasi baka sumama yung kasi ito, magdadala dyan, mag-iipig dyan mismo, ay hangin. Kaya dapat palagi may hangin yung airgun. So okay naman, tweet naman. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Talagang nakita nyo naman nakailang attempt ako sa video kasi nga may kailangan i-machine. Ayaw kong ibigay ng hindi nakaayos talaga.